Punong-puno ang silid ng mga tao. Sobra-sobra ang dami pamilya, kaibigan, at pati na mga kapitbahay. Lahat sila ay dumating para ipagdiwang ang ikapitumpung kaarawan ng nanay ko. Ang mga dingding ng maliit na barangay hall na nirentahan namin ay tila nayayanig sa sobrang ingay, tawanan, at ligayang siksik sa napakaliit na espasyo. Napakaganda ng nanay ko ng araw na iyon. Suot niya ang asul na gown na binili ko para sa kanya noong nakaraang buwan. Yung nakita niya sa mall na hindi niya kailanman nagawang hingin sa akin. 70 taon ng pagsasakripisyo ang kumikislap sa kanyang mga mata habang hinihipan ang mga kandila. 70 taon ng pagtatrabaho bilang kasambahay sa ibang tao, paglilinis ng mga sahig na hindi sa kanya, at pagpapalaki sa aming magkakapatid nang mag-isa matapos kaming iwan ng tatay ko noong 5 taon pa lamang ako. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung taga saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa kapana-panabik na kuwentong ito. Hinintay kong matapos siyang humihip. Hinintay kong humupa ang palakpakan ng lahat. Pagkatapos, kinuha ko ang sobre sa aking bag. Hindi ito basta-bastang sobre. Makapal ito, puti, at elegante. Sa loob ay may 60,000 piso, 60,000 PHP, na gres-at-gresang mga papel. 3 buwan akong nag-double shift para lang maipon ang perang iyon. Gabi-gabing puyat sa pag-aayos ng mga pharmaceutical reports, mga weekend na isinakripisyo, at mga tanghalian na nilaktawan ko para makatipid. Ngunit bawat 500 o 1,000 na idadagdag ko ay naglalapit sa akin sa sandaling ito. Nay, sabi ko, at bahagyang nanginginig ang boses ko. Para sa inyo po ito. Para makapag-travel naman kayo sa beach na matagal nyo nang gusto. Para makapagpahinga na kayo. Nanginig ang mga kamay ng nanay ko nang tanggapin niya ang sobre. Ang kanyang mga daliri na tila na bago na ang hugis dahil sa ilang dekadang mabigat na trabaho ay humaplos sa papel. Bubukas sana ang kanyang bibig para magsalita, pero walang lumabas na salita, puro luha lang. Ngunit bago ko pa siya mayakap, bago pa may makapagsalita, bago pa man ang perpektong sandaling iyon ay maukit sa aking alaala, isang upuan ang marahas na kumaladkad sa sahig. Biglang tumayo ang biyenan ko, na tila ba may spring ang kanyang puwitan. Pulang-pula ang kanyang mukha, at litaw na litaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang kanyang 72 taon ay hindi hadlang para gumalaw ng mabilis kapag sinaniban na siya ng galit. Ninakawan mo ang asawa mo. Ang boses niya ay humiwa sa buong silid na parang kutsilyo. Biglang namatay ang lahat ng usapan. Tila humina rin ang background music. Lahat ng ulo ay lumingon sa amin. Ang katahimikan ay nakakabingi at nakakadurog. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Namutla ang nanay ko na parang kandila. Ang sobreng iyon na katumbas ng lahat ng pagod ko ay nanginginig na sa kanyang mga kamay na tila ba nakakapaso ito. Pasensya na po, halos hindi ko maibigkas. Pakiusap, naisip ko, wag niyo itong gawin. Wag dito, wag ngayon. Wag sa harap ng nanay ko sa mismong birthday niya. Pero ang biyenan ko ay walang alam sa salitang limitasyon. Nagpapakamatay ang anak ko sa pagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw. Sigaw niya habang galit na lumalapit sa akin. Binabali niya ang buto niya para buhayin ang pamilyang ito. Tapos ikaw, may kapal ka ng mukha na nakawan siya para lang bigyan ng limos ang pamilya mong pulubi. Walang utang na loob, palamunin, daga. Bawat salita ay parang sampal sa akin. Tumingin ako sa paligid ng may desperasyon. Ang tita ko ay nakanganga. Ang mga pinsan ko ay huminto sa pagkain. Ang mga kaibigan ng nanay ko ay nakatingin sa amin na may halong takot at tsismis. 22 pares ng mata ang nakatitig sa akin. Naghihintay ng magiging reaksyon ko. Hinanap ng mga mata ko si Kong Velasquez. Ang asawa ko. Ang kasama ko sa loob ng 8 taon. Ang lalaking dapat ay nagmamahal, nagtatanggol, at pumoprotekta sa akin. Nakaupo lang siya sa kanyang upuan,
Nakatitig sa platong may cake sa harap niya, walang kibo, duwag at tahimik. Wala siyang sinabi. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya pinigilan ng nanay niya. Ma'am, sinubukan ko pong magpaliwanag, pero hindi pa tapos ang biyenan ko. Tumahimik ka! Dura niya sa akin. Alam ko nang manggagamit ka simula pa noong nakilala kita. Babaeng walang pinag-aralan, walang class, walang maibibigay. Kawawang kong, nagkamali pa sa pagmamahal sa iyo. Tumayo ang nanay ko habang nanginginig. Pakiusap po, ma'am. Ang boses niya ay halos bulong na lang. Birthday ko po ngayon. Ayoko po ng gulo. Ibabalik ko na lang po ang pera. Tumahimik ka rin. Putol ng biyenan ko. Kasalanan mo rin ito. Pinalaki mo siyang magnanakaw. Buong pamilya niyo ay mga patay gutom. Nakita ko ang mga luhang gumugulong sa pisngi ng nanay ko. Nakita ko kung paano gumuho ang kanyang kaligayahan. Nakita ko kung paano ang espesyal na araw na iyon, ang araw na matagal kong pinagplanuhan, ay naging isang bangungot. At may kung anong naputol sa loob ko, hindi lungkot, kundi matinding galit. Pero bago pa ako makabuka ng bibig, bago ko pa maipagtanggol ang sarili ko at ang dangal ng nanay ko, naramdaman ko ang init. Dumating ang impact 1 segundo matapos ang tunog. Pak! Sinampal ako ng biyenan ko ng buong lakas, nang may puot. Ang lakas ng sampal ay nagpalingon sa ulo ko sa isang tabi. Nalasahan ko ang dugo sa loob ng bibig ko. Ang pisngi ko ay parang pinaso ng bakal. Nagring ang mga tainga ko. Napasinghap ang nanay ko. Nakatakip ang mga kamay sa bibig. Ang buong silid ay tila nag-freeze sa oras. Dahan-dahan, napakahanap, iniharap ko muli ang mukha ko. Pumipintig ang pisngi ko. Ramdam ko ang eksaktong hugis ng mga daliri ng biyenan ko na nakatatak sa balat ko. Alam kong bukas ay pasana ito. Inasahan ng lahat na sisigaw ako, iiyak, o kaya ay sasampal pabalik para gumawa ng eksena. Pero ginawa ko ang bagay na hindi inakala ng sinuman. Ngumiti ako. Isang maliit, kontrolado, at malamig na ngiti, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Tama po kayo, sabi ko sa isang kalmadong boses na hindi ko rin inakalang galing sa akin. Paumanhin po. Kinuha ko ang aking bag sa sandalan ng upuan. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Hindi nabasag ang boses ko. Lumapit ako sa nanay ko na nakatingin sa akin na may luha at kalituhan sa mga mata. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Patawad, Nay. Bulong ko sa kanyang tainga. Huwag mong hayaang sirain nito ang araw mo. Mahal kita. Happy birthday. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko. V, anak, ayos lang, Nay. Lahat ay magiging maayos. Malumanay akong bumitaw at naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng aking high heels ay umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ramdam ko ang mga matang nakatusok sa likuran ko. Narinig ko ang mga bulungan na parang mga damong mabilis na tumutubo. Si Kong ay hindi pa rin kumikilos. Walang sinasabi. Hindi man lang ako tiningnan. Duwag. Lumabas ako ng hall, bumaba sa hagdan, at nakarating sa kalsada. Doon ko lang, noong mag-isa na ako sa ilalim ng orange na ilaw ng poste, hinayaan ang sarili kong huminga ng malalim. Hindi ako umiyak. Tumawag ako ng Grab. Pumunta ako sa pinakamagandang hotel sa BGC na nahanap ko. Isang suite na may view ng syudad. 30,000 piso, 30,000 PHP, kada gabi. Wala akong pakialam. 9:09 na ng gabi nang isara ko ang pinto ng kwarto. Hinubad ko ang sapatos ko, naupo sa kama, kinuha ang laptop ko, binuksan ito, at doon na nagsimula ang lahat. Hindi ako nanginginig, hindi ako umiiyak. Ang mga daliri ko ay kumikilos sa keyboard na parang isang siruhano na nagsasagawa ng isang mahalagang operasyon dahil iyon naman talaga ang ginagawa ko, isang surgical removal ng cancer na 8 taon nang lumalaki sa buhay ko. Unang hakbang, online banking access. Niblock ko ang lahat ng credit cards, ang 6 na card na malayang ginagamit ni Kong, ng nanay niya at ng kapatid niyang si Zainab. Ang mga card na iyon ay nakakabit sa account ko. Ang mga card na ako ang nagbabayad ng bill buwan-buwan. 250,000 credit limit sa kabuuan,
Blocked lahat. Pangalawang hakbang. Bank transfers. Binuksan ko ang joint account namin ni Kong. Halos 15 milyong piso na ipon ko sa loob ng maraming taon ng mga performance bonus ko, mga sales commission, mga dagdag sa sweldo, at ang namana ko sa lola ko. Si Kong ay nakapag-ambag ng eksaktong 0 piso sa account na iyon sa nakalipas na 3 taon. Inilipat ko ang lahat hanggang sa huling sentimo sa personal account ko, ang account na hindi alam ni Kong na nag-exist. Pangatlong hakbang, ang utang sa bahay ng biyenan ko. Pumasok ako sa portal ng bangko. Hinanap ko ang housing loan ng bahay kung saan nakatira ang biyenan ko. Ang bahay na may 3 kwarto sa isang mamahaling subdivision na laging ipinagyayabang ng matanda. Ang bahay na akala ng lahat ay nabili niya gamit ang kanyang pensyon. Isang malaking kasinungalingan. Ako ang nagbabayad ng utang na iyon sa loob ng 5 taon. 100,000 piso, 100,000 PHP, buwan-buwan. Kabuang 6 na milyong piso na ang naibayad ko. Kinansela ko agad ang auto-debit arrangement. Pang-apat na hakbang. International call. Tinawagan ko ang boss ko sa aming head office sa Singapore. Oo, 10:00 na ng gabi ng Sabado. Pero wala akong pakialam. V? Sagot niya na tila gulat. Lars, gusto ko nang i-activate ang transfer clause ko. Katahimikan sa kabilang linya. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kailangan ko nang makalipat sa Singapore office sa loob ng 2 linggo. V. Alam mo na ang posisyon na iyon ay may 40% salary increase pero tinatanggap ko lahat. Ipadala mo ang mga papel ngayong gabi. Pipirmahan ko bukas. Okay lang ba? Ayos ka lang ba? Mas magiging ayos din ako. Ibinaba ko ang tawag. Nagsimulang mag-vibrate ang phone ko. Isang tawag mula kay Kong. Rejected. Isa pang tawag. Rejected. WhatsApp message. Unread. Panglimang hakbang. Legal na dokumentasyon. Binuksan ko ang email ko. Ginawa ko ang mensahe para sa aking abogada, si Attorney Patricia Ruiz, ang pinakamahusay na divorce lawyer sa bansa. Ngayon na may divorce bill na, 6 na buwan ko na siyang nasa speed dial dahil ang desisyong ito ay hindi biglaan. Naghihintay lang ako ng tamang sandali. At ibinigay nila sa akin ang sandaling iyon. Patricia, i-activate mo na lahat. Bukas na bukas din. Naka-attach dito ang kumpletong ebidensya. Nagsimula akong mag-attach ng mga files. Ilang taon ko na itong inaayos nang hindi alam ni Kong. Bawat bili, bawat gastos, bawat bayad, bawat transfer, 800 digital documents, mga resibo, bank statements, screenshots ng mga panglalait ng biyenan ko sa WhatsApp, at mga audio recordings kung saan hinihiya ako ng nanay niya. Lahat ay organisado base sa petsa at kategorya. Demanda para sa annulment, divorsyo. Kaso ng violence against women and children. Mga saksi sa insidente. 21 katao na present sa birthday party. Petsa, ngayong araw. Oras, 8:05 p.m. Lokasyon, Barangay Hall ng Los Rosales. Isinama ko pati ang mga larawan ng event. Ang nanay ko, habang humihihip ng kandila. Ang biyenan ko na galit ang mukha, si Kong na nakatitig sa plato. Ebidensya. Hindi matatawarang ebidensya. Pang-6 na hakbang. Insurers. Kinansela ko ang insurance ng Ford Ranger Raptor ni Kong. Ang sasakyang iyon na gustong-gusto niyang ipagmalaki. 50,000 piso, 50,000 PHP buwan-buwan ang hinuhulog ko doon. Cancelled. Kapag wala itong insurance, hindi siya makakapag-drive ng legal. Pang-7 hakbang. Services at subscriptions. Pinutol ko ang Netflix, Amazon Prime, HBO, Spotify Premium, Disney Plus, ang membership sa gym ng biyenan ko, ang mamahaling Pilates studio, kung saan siya pumupunta 3 beses sa isang linggo. Pati ang cable TV na may lahat ng sports channels na kailangan ni Kong para manood ng basketball. At ang 3 postpaid lines na unlimited data. Lahat ay sa pangalan ko. Lahat ay ako ang nagbabayad. Lahat ay putol. Pang-8 hakbang, ang kondo ni Zainab.
Ang nakababatang kapatid ni Kong, 32 taon na, pero 4 na taon nang walang trabaho. Nakatira siya sa isang kondo sa BGC na ako ang nagbabayad ng renta. 60,000 piso, 60,000 PHP, buwan-buwan. Kabuuang 2.8 milyong piso ang nagastos ko sa loob ng 4 na taon. Tinawagan ko ang landlord, nagising ko siya at humingi ako ng paumanhin. Sir, si V. Cortez po ito. Kakanselahin ko na ang lease contract ng kondo sa Serrano Street, effective immediately. V, sigurado ka ba? Sabi sa contract. Basahin niyo ang Clause 7, Early Cancellation. Magbabayad ako ng 1-month penalty. Ipadala niyo ang invoice, pero gusto ko na makaalis ang nakatira doon sa loob ng 72 oras. Sige, magpapadala ako ng notice ngayong gabi. Salamat. Pansiyam na hakbang. Shopping cards. May mga credit extension si Kong sa Zara, Rustans at Apple. Lahat ay gamit ang credit line ko. Lahat ay pinasara ko. Pang-10 hakbang. Ang sasakyan ng biyenan ko. Isang puting BMW X3. 4 na milyong piso na binayaran ko ng cash 2 taon na ang nakakaraan. Tinawagan ko ang insurance at reported ang sasakyan bilang unauthorized use ng ibang tao. Sa teknikal na aspeto, kotse ko iyon at ginagamit niya ng walang pahintulot. 3:00 na ng madaling araw nang matapos ako. Ang phone ko ay may 37 missed calls. Mula kay Kong, sa nanay niya, kay Zainab, at pabalik kay Kong mensahe matapos ang mensahe na hindi ko binubuksan. Naka-silent lang sila. Naligo ako ng mainit, nagsuot ng hotel robe, at umorder ng room service sandwich at isang baso ng wine. Dahan-dahan akong kumain. Ninanamnam ang bawat kagat. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Walang bangungot, walang kaba. Hindi nagising ng bigla dahil sa takot kung anong bagong panglalait ang maririnig ko bukas. Pagdating ng 7:00 ng umaga, nagsimula na ang impyerno para sa kanila. Nagising si Kong ng 6:30, naligo, nagsuot ng kanyang mamahaling suit. Lumabas siya ng bahay ng 7:00 para iwas trapiko. Huminto siya sa paborito niyang coffee shop para sa isang malaking latte at croissant. 250 piso. 250 PHP. Inilabas niya ang kanyang credit card. Itinapat sa reader rejected. Ang weird, bulong niya. Sinubukan niya ang isa pang card rejected at isa pa rejected. Miss, baka may error ang system niyo, sabi niya sa kahera na naiinip na habang humahaba ang pila. Maayos po ang system namin, sir. May cash po ba kayo? Tiningnan ni Kong ang wallet niya. 180 piso lang ang laman. Yung kape na lang muna, miss. Unang kahihiyan. Samantala, 5 kilometro ang layo. Pumasok ang biyenan ko sa isang high-end na grocery. Linggo noon, ang araw ng kanyang malakihang grocery shopping. Nagtutulak siya ng cart at pinupuno ito nang hindi tinitingnan ang presyo. Mamahaling steak, imported na wine, mga imported na cheese, olives, salmon, at caviar para sa sarili niya. Napuno ang cart. Umabot ng 20,000 piso, 20,000 PHP ang lahat. Dumating siya sa counter na may nakakalokong ngiti. Nagsimula ng i-scan ng kahera ang mga produkto. 24,450 PHP po lahat, ma'am. Inilabas ng biyenan ko ang kanyang gold credit card, ang card na ginagamit niya sa malalaking bilihin na may kalahating milyong limit. Itinap niya ng buong yabang rejected. Baka nagkamali lang. Ulitin mo. Sinubukan uli ng kahera rejected. Ma'am, block po ang card na ito. Impossible! Subukan mo itong isa. Pangalawang card rejected. Pangatlo, rejected. Pang-apat rejected. Ang pila sa likod ng biyenan ko ay nagsimula ng magbulungan. May bumuntong hininga ng malakas. Isang babae ang nagreklamo. Ma'am, pakimove na lang po kung hindi nyo mababayaran. Siyempre mababayaran ko. Baka error lang sa bangko. Ang mukha ng biyenan ko ay mula puti ay naging matingkad na pula. Litaw na ang mga ugat sa leeg. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahalungkat sa bag. Wala siyang dalang cash. Kailanman ay hindi siya nagdadala ng cash. Para saan pa kung may 4 siyang credit cards.
Kailangan kong tawagan ng bangko. Ma'am, may mga naghihintay po, pakiusap. Napilitan siyang iwan ang buong cart. Lahat ng mamahaling pagkain ay nandoon lang. Naghihintay na ibalik sa mga shelf. Lumabas siya ng grocery na nag-aapoy ang pisngi sa hiya. Naririnig ang mga bulungan sa likod niya. Pangalawang kahihiyan. Sa kabilang bahagi ng syudad, si Zainab ay nagising ng tanghali gaya ng dati. Wala siyang trabaho, walang schedule, walang responsibilidad. Nakakita siya ng puting sobre sa ilalim ng kanyang pinto. Notice of immediate eviction. Ang may-ari ng lease contract na si V. Cortez ay kinansela na ang kasunduan effective immediately. Mayroon siyang 72 oras para lisanin ang unit. Anumang gamit na maiiwan ay ituturing na abandonado. Signed, Alberto Mendoza, Landlord. 3 beses binasa ni Zainab ang papel. Sigurado siyang joke lang ito. Tinawagan niya ang landlord. Sir Alberto, baka nagkamali lang kayo. Hindi ako nagkamali, Zainab. Kinansela ni V ang contract kagabi at nagbayad siya ng penalty. Hanggang Martes ka na lang ng 12:00. Pero hindi niya pwedeng gawin iyon. Sa kanya nakapangalan ang contract. Siya ang nagbabayad. Magagawa niya ang gusto niya. Illegal ito! Ididimanda ko kayo! Basahin mo ang contract, Zainab. Lahat ay ayon sa batas. Martes ng tanghali. Huwag mo na akong piliting tumawag ng pulis. Ibinaba ang tawag. Nanatiling nakatitig si Zainab sa kanyang kondo ang kanyang kaharian, kung saan wala siyang binabayarang renta, kuryente o pagkain. Doon siya nakatira na parang prinsesa nang hindi nagtatrabaho kahit isang araw. Panik. Samantala, nakarating ang biyenan ko sa bahay na nanginginig sa galit. Sinubukan niyang buksan ang kanyang puting BMW. Hindi gumagana ang susi. Tumunog ang alarm. Ano ba ito? Sinubukan niya uli. Wala. Tinawagan niya ang insurance. Hello? Si Mami Velasquez ito. Hindi bumubukas ang kotse ko. Sandali lang po, ma'am, titingnan ko. Ma'am, ang sasakyang ito ay nireport bilang unauthorized use kagabi ng owner na si V. Cortez. Hindi po namin kayo matutulungan. Unauthorized use? Kotse ko ito. Ayon po sa record, nakarehistro ito sa pangalan ni V. Cortez. Siya po ang tumawag. Biyenan niya ako. Regalo niya ito. Pasensya na po, ma'am. Kung may problema kayo, ayusin niyo po sa owner. Binabaan siya ng telepono. Nanatiling nakatayo ang biyenan ko sa kalsada, nakatitig sa kanyang kotse. Ang magandang BMW na kinakainggitan ng lahat ng mga amiga niya, hindi na niya mapasok. Naglakad siya pauwi ng 3 kilometro sa ilalim ng sikat ng araw habang naka-high heels. Nang makarating siya, sinubukan niyang mag-login sa online banking. Kailangan niyang malaman kung anong nangyayari. Incorrect password. Sinubukan niyang i-recover. Sinabihan siyang tumawag sa bangko. Central Bank, good morning. Gusto kong pumasok sa account ko. Hindi gumagana ang password. Account number po? Ibinigay niya. Sandali lang po. Ma'am, ang account na iyon ay pinasara na kagabi ng main owner. Pinasara? Imposible. Ako ang owner. Hindi po, ma'am. Authorized user lang po kayo. Ang main owner ay si V. Cortez. Pinirara niya ang account at kinuha ang lahat ng pondo noong 9:47 kagabi. Magkano ang perang nandoon? Hindi po namin pwedeng ibigay ang impormasyong iyan sa hindi owner. Pera ko iyon. Pasensya na po, ma'am. Sa batas, pera iyon ni Miss Cortez. Good day po. Pinabaan uli siya. Gumuho na ang mundo ng biyenan ko. Tinawagan niya si Kong. 1, 2, 10, 20 beses. Hindi sumasagot si Kong. Nandoon siya sa office. Sinusubukang mag-focus sa trabaho habang ang mundo niya ay guguho na rin. Ang phone ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate. 50 calls, 60, 70, 80. Wala akong sinasagot kahit isa. Pagdating ng tanghali, napilitan si Kong na manghiram ng 500 sa katrabaho niya para makapaggasolina. Nakarating siya sa bahay. Nandoon na ang nanay at kapatid niya. Nagwawala, sumisigaw at umiiyak. Tawagan mo siya. Bawiin mo ang lahat. Pag nanakaw ito, ididimanda natin siya. Alam ko na talagang ahas ang babaeng iyan simula pa lang. Denial ni Kong ang number ko. Call number
91. Voicemail. Akin na ang phone. Hinablot ng nanay niya ang cellphone at nag-iwan ng message. Ang boses niya ay puno ng lason. V, makinig ka ng mabuti. Ibalik mo ang pera ng anak ko ngayon din kundi makikita mo ang kaya naming gawin. Sisirain ka namin. Kukunin namin ang lahat sa iyo. Daga kang manggagamit ka. Magnanakaw. Pakikinggan ng abogada ko ang message na iyon bukas ng umaga at tiyak nangingiti siya. Tiningnan ni Kong ang nanay niya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang natauhan siya. Ma, hindi ko pera iyon. Anong sinasabi mo? Siyempre, pera mo iyon. Hindi, ma. Kailanman ay hindi naging akin iyon. Lahat ng perang iyon ay kay V. Ang katahimikan ay tila isang semento na bumagsak sa kanila. Anong pinagsasabi mo, Kong? Malaki ang kinikita mo. Manager ka sa isang sikat na kumpanya. Naupo si Kong. Tinakpan ang mukha ng mga kamay. 10,000 lang ang sahod ko buwan-buwan, ma. Matapos ang taxes, 9,000 na lang. Tinitigan siya ng nanay niya na parang tinubuan siya ng isa pang ulo. Hindi. Imposible iyan. Si V ang kumikita ng 300,000, 300,000 PHP, buwan-buwan, plus mga bonus na malalaki, plus commissions. Noong nakaraang taon, halos 5 milyon ang kinita niya. Ako? 700,000 lang sa buong taon. Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang hatol ng kamatayan. Napaungol si Zainab. Paano ang mga beauty treatments ko? Ang dermatologist ko? Ang mga botox ko? Siya ba lahat iyon? Siya. At ang kondo ko? Siya. 60,000 buwan-buwan sa loob ng 4 na taon. At ang gym ko? Bulong ng nanay niya. Ang pilates? Ang yoga? Siya lahat iyon. At ang bahay na ito? Ang utang dito? Siya ang nagbabayad sa loob ng 5 taon. 100,000 buwan-buwan. Hindi ko kailanman kakayanin iyon sa sahod ko. Pero lagi mong sinasabi. Lagi mong ipinagyayabang sa mga family reunion. Nagsinungaling ako, ma. Nagsinungaling ako para hindi niyo ako makitang failure. Para hindi niyo ako ikumpara sa mga asawa ng mga pinsan ko na mas malaki ang kinikita. Pumayag si V na itago ang sikreto. Sabi niya hindi mahalaga ang pera, basta masaya tayo. Tumayo ang nanay ni Kong na pasuray-suray. Napahawak siya sa dingding. Hindi, ibig sabihin, lahat ng meron ako, lahat ng binili ko, ang mga travel natin, ang mga dinner, ang mga damit, galing sa pera ng manugang ko. Ang mismong babae na sinampal ko kagabi sa harap ng 22 tao. Ang mismong babae na nilalait ko sa loob ng 8 taon. Ang mismong babae na bumubuhay sa atin habang tinatawag ko siyang palamunin. Nag-vibrate ang phone ni Kong. Missed call number 99. Sa kanya, sa nanay niya, sa kapatid niya. 99 na pagtatangka na kontakin ang babaeng pumasan sa buong mundo nila. 99 na tawag na binaliwala. Pagkatapos ay dumating ang unang mensahe. Hindi para sa kanya, kundi isang automatic notification. Central Bank. Housing loan payment rejected due to insufficient funds. Property. Los Alamos Street. Unit 47. Foreclosure process initiated. Contact your bank within 30 days. Isa pang mensahe mula sa insurance. Your vehicle policy for plate number 7342 FGH has been cancelled. Vehicle is not allowed to be driven without valid insurance. Penalty, 150,000 PHP. At isa pa mula sa telco tungkol sa pagkaputol ng mga linya. At sa huli, isang email sa inbox ni Kong. Mula kay Attorney Patricia Ruiz. Binuksan ito ni Kong nang nanginginig ang mga kamay. Mr. Kong Velasquez, formal ka naming inaabisuhan na ang aking kliyente na si V. Cortez ay nagsimula na ng proseso para sa annulment, divorce. Kasabay nito, nagsampa rin kami ng kasong Violence Against Women and Children, RA 9262, dahil sa pisikal na pananakit na may 20 na saksi sa insidenteng naganap kahapon ng 1:05 p.m. Naka-attach dito ang kumpletong dokumentasyon, kabilang ang 800 na financial documents na nagdedetalye ng lahat ng gastos ng aming kliyente para sa iyo at sa iyong pamilya
sa loob ng 8 taon. Kasama rin ang mga audio recordings ng psychological abuse at physical evidence ng pananampal. Ang kabuuang halagang nagastos ay 25 milyong piso, bilyong-bilyong piso. Inaasahan namin ang iyong pagdalo sa preliminary hearing sa Martes. Binuksan ni Kong ang mga attachments. Lumitaw sa harap niya ang daan-daang dokumento, libu-libong linya, mga ebidensya ng maraming taon na maingat na inayos. Resibo, housing loan ni Mami Velasquez, 6 na milyon. Resibo, BMW X3, 4 na milyon. Resibo, Ford Ranger Raptor 3 milyon. Resibo, kondo ni Zainab 2.8 milyon. Resibo, credit cards 10 milyon. Resibo, beauty treatments ni Zainab 1 milyon. Gym membership, yoga, pilates, 300,000 PHP. Family travels 2.5 million. Dinner sa mamahaling restaurant 1 milyon. Damit at accessories 1.5 milyon. At marami pang iba. Kabuuan, 25 milyong piso. Mahigit pa sa halaga ng isang mansyon. Mas malaki pa sa kikitain ni Kong sa loob ng 30 taon ng pagtatrabaho. Binasa ito ng nanay niya sa likod niya. Nawala ang kulay ng mukha nito. Nangatog ang labi. Hindi ito totoo. Pero bawat resibo ay may reference code. Bawat gastos ay may katibayan. Bawat piso ay dokumentado, beripikado, at hindi matatanggihan. Tumunog ang phone. Si Zainab mula sa kondo niya. Kuya, nandito ang landlord, may kasamang locksmith. Sabi niya kung hindi ako aalis sa loob ng 1 oras, tatawag siya ng pulis. Anong gagawin ko? Saan ako titira? Hindi makapagsalita si Kong. May kumatok sa pinto. Tok, tok, tok. Nagkatinginan silang tatlo. Walang gumalaw. Mas malakas na katok. Sa huli, binuksan ni Kong. Isang lalaking nakasuit na may hawak na leather portfolio. Mukhang hindi pala kaibigan. Mr. Kong Velasquez? Opo. Judicial notice. Mayroon kayong 72 oras para lisanin ang property na ito. Ang owner na si V. Cortez ay formal nang humihingi ng possession ng kanyang ari-arian. Kinuha ni Kong ang sobre na tila ba tumitimbang ito ng tonelada. Ano? Hindi. Hindi ko maintindihan. Bahay ko ito. Binuksan ng lalaki ang portfolio. Ayon sa titulo na rehistrado noong January 2016, ang property na ito ay binili sa ilalim ng pangalan ni V. Cortez lamang. Binayaran ito ng buo, 15 milyong piso, gamit ang sariling pondo ni Miss Cortez. 8 taon na po kayong nakatira dito bilang occupant lamang. Naging napakabait ni Miss Cortez na hayaan kayong tumira dito ng walang bayad, na kung tutuusin ay aabot sa 7 milyong piso na renta. Ngayon, binabawi na niya ang kanyang karapatan. Martes ng hapon ang deadline. Anumang gamit na matira ay idodonate sa charity. Inabutan din niya ng sobre ang nanay ni Kong. Mami Velasquez, notice of foreclosure para sa bahay niyo sa Los Alamos. May 30 days kayo para magbayad o mapapalayas kayo ng bangko. Kinuha ng nanay ni Kong ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Ang titulo na nagpapatunay ng masakit na katotohanan. Ang bahay ay hindi kailanman naging sa kanila. Hindi kailanman naging aming bahay. Laging itong naging bahay ni V. At hindi man lang niya iyon alam. Napaupo ang nanay niya sa sofa at nagsimulang umiyak, hindi luha ng lungkot, kundi ng matinding takot. Nawala ang lahat. Nawala ang lahat. Tumatawag uli si Zainab. Sinagot ni Kong. Ano bang gusto mong gawin ko, Zainab? Hindi ko alam. Mapapalayas din ako. Pumunta ka na lang kay mama. Pero mawawalan din si mama ng bahay. Magtrabaho ka na lang. Maghanap ka ng totoong trabaho gaya ng ibang tao. Binabaan niya ito. Diniyal niya uli ang number ko. Call number 100, voicemail. V, please. Kailangan nating mag-usap. Nag-overboard na ito. Maaayos pa natin ito. Pakiusap. Nagmamakaawa ako. Nabasag ang boses niya sa huli. Ang lalaking hindi kailanman ako ipinagtanggol. Ang lalaking hinayaan ng nanay niyang hiyain ako sa loob ng maraming taon. Ang lalaking nanahimik
habang sinasampal ako sa harap ng pamilya ko. Ang lalaking iyon ay nagmamakaawa na ngayon. Huli na ang lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na episode kung saan malalaman nyo kung paano sila binigyan ni V ng huling leksyon at kung bakit minsan ang pinakamasarap na ganti ay hindi ang mabawi ang pera, kundi ang makitang gumuho ng kusa ang kastilyo ng mga kasinungalingan. Lunes ng umaga, kulay abo ang paligid hindi dahil maulap ang langit, kundi dahil para kay Kong at sa kanyang pamilya, hindi na sumikat ang araw. Nagising ako sa aking hotel room na pakiramdam ko ay mas refreshed kaysa noong mga nakaraang taon. Umorder ako ng breakfast sa room Eggs Benedict, fresh orange juice, at kape. 1,500 piso para sa almusal. Karapat-dapat ko ito. Habang kumakain, tiningnan ko ang phone ko. 157 missed calls. 238 messages. Wala akong binuksan. Sa halip, binuksan ko ang laptop at nag-email sa HR. I confirm my acceptance of the transfer to the Singapore office. Starting date, July 1st. Ngumiti ako. 9:09 ng umaga, tumunog ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko. V. Cortez? Opo. Si PO3 Ramirez ito ng PNP. May reklamo ang asawa mong si Kong Velasquez tungkol sa pagnanakaw ng ari-arian. Kailangan mong pumunta dito para mag-statement. Napangiti ako lalo. Siyempre, officer. Anong oras po ba? 11:00. Sige, nandoon ako. Pero officer, sasabihin ko na po sa inyo, ang mga ari-ari ang sinasabi niya ay sa akin lang lahat. May mga dokumento ako. Sige, dalhin mo lahat. Binabaan ko siya. Desperado na si Kong, pati pulis ay nilalapitan na para takutin ako. Kawawang bata. Hindi niya alam na 3 hakbang ang abante ko sa kanya. 10:30, dumating ako sa presinto. Suot ko ang isang mamahaling suit, high heels, leather briefcase, maayos na buhok, at makeup na nagtatakip sa kaunting pasa sa pisngi ko. Mukha akong isang successful executive na hindi basta-basta matatakot. Nandoon si Kong sa waiting area. Pagkakita sa akin, bigla siyang tumayo. V, pakiusap. Mag-usap tayo. Binaliwala ko siya na parang hangin lang. Dumiretso ako sa desk. V. Cortez, may appointment kay Officer Ramirez. Sandali lang po, ma'am. Lumapit si Kong, tinangka niyang hawakan ang braso ko. Tinabig ko siya ng marahas. Huwag mo akong hahawakan. V, baliw na ito. Maaayos pa natin ito. Ang nanay ko, hindi niya sinasadya. Anong hindi sinasadya, Kong? Ang sampalin ako sa harap ng 22 tao. Ang tawaging magnanakaw ang nanay ko. Ang hiyain ako sa loob ng 8 taon. Masyado lang siyang bugso ng damdamin. Ako, wala kang ginawa. Iyan ang problema, Kong. Wala kang ginawa. Nakaupo ka lang habang winawasak ako ng nanay mo. Iyan ang totoo. Hindi ko alam na nasasaktan ka na pala ng ganoon. Natawa ako. Isang mapait at malamig na tawa. Hindi mo alam o wala kang pakialam basta nababayaran ko ang lahat ng bills nyo? Bago pa siya makasagot, lumabas na si Officer Ramirez. Miss Cortez? Opo, dito po tayo. Pumasok kami sa isang maliit na kwarto. May mesa, 3 upuan, at recorder. Maupo ka. Ang asawa mo ay nagsampa ng reklamo na kinuha mo raw ang pera sa joint account nyo at pinutol ang mga serbisyo nang walang paalam. Binuksan ko ang briefcase ko. Inilabas ang isang makapal na folder. Officer, nandito po ang kumpletong dokumento. Section 1, titulo ng bahay. Gaya ng makikita nyo, sa pangalan ko lang ito. Binili ko ito bago pa ang kasal gamit ang sarili kong pera mula sa mana ng lola ko. Tiningnan ng officer ang mga papel. Binili noong January 2016. 1 buwan bago ang kasal. Tama. Si Kong ay hindi nag-ambag kahit 1 piso sa bahay na iyon. Tumira lang siya doon ng libre sa loob ng 8 taon. May lease contract ba? Wala po. Out of good faith. Pagkakamali ko iyon. Tumango ang officer. Section 2. Bank accounts. Ang account na sinasabi ni Kong na joint ay binuksan ko. Ako ang main owner. Authorized user lang siya. 98% ng pera doon ay galing sa sahod ko.
Magkano ang kinikita mo? 300,000 PHP buwan-buwan plus bonuses. Noong nakaraang taon, halos 5 milyon at ang asawa mo, 10,000 PHP buwan-buwan. 120,000 sa buong taon. Tinaasan ng kilay ng officer ang sarili niya at ang mga gamit na sinasabi niya. Section 3. Vehicles. Lahat ay sa pangalan ko. Binili gamit ang pera ko. Nandito ang mga resibo. Ipinakita ko lahat ang Raptor ni Kong, ang BMW ng nanay niya. Ang biyanan mo? Ang gumagamit ng sasakyang ito? Opo, kahit walang formal na pahintulot, hinayaan ko lang noon, pero hindi na ngayon. Lahat ng credit cards ay sa pangalan ko rin, ako ang nagbabayad. Ni-block ko sila dahil karapatan ko iyon. Lahat ng services, Netflix, cellphones, gym, lahat ay ako ang nagbabayad. Binasa ng officer ang bawat pahina. Ang ekspresyon niya ay mula neutral naging sympathetic. Miss Cortez, wala kaming nakikitang krimen dito. Ang mga ito ay legal na ari-arian mo. Alam ko po. Kaya pumunta ako dito ng walang abogado. Wala akong ginawang iligal. Bakit mo ginawa ito ngayon lang? Huminga ako ng malalim. Officer, sinampal ako ng biyenan ko noong Sabado sa harap ng 22 saksi. Tinawag niyang magnanakaw ang nanay ko sa mismong birthday nito. Perang pinaghirapan ko ang ibinigay ko. At ang asawa ko, wala siyang sinabi. Naisip ko na sapat na ang 8 taon ng pagbuhay ko sa pamilyang walang galang sa akin. Naiintindihan ko. Magdedemanda ka ba? Gagawa na po ang abogada ko ng mga hakbang para sa VAWC at annulment. Isinara ng officer ang folder. Miss Cortez, legal na wala kang kasalanan. Wala siyang karapatang habulin ng mga ito. Isasara ko na ang reklamo niya bilang unfounded. Salamat, officer. Isang bagay pa. Tiningnan niya ako ng may paghanga. Tama ang ginawa mo. Maraming babae ang nananatili sa ganitong sitwasyon. Kinuha mo ang kontrol sa buhay mo. Lumabas ako ng presinto na nakataas ang noo. Nandoon pa rin si Kong, nakayuko. Hindi ko siya tiningnan. Sa labas, may naghihintay na Grab. Pumunta ako sa opisina ni Attorney Patricia Ruiz, isang matapang na abogada na kilala sa pagiging walang awa sa mga divorce at annulment cases. Tamang-tama para sa akin. V, nakita ko ang mga pinadala mo. Impressive. 8 taon mong idinokumento lahat? Alam ko po na darating ang araw na kakailanganin ko ito. Matalino. Madali lang ang annulment. Divorce nito. Walang conjugal properties dahil sa iyo lahat. Mga anak? Wala po. Mas mabuti. Anong gusto mong mangyari? Gusto ko ng mabilis na proseso. Protection order laban sa nanay niya. At gusto kong maging malinaw sa batas na wala na akong utang sa kanila. Napangiti si Patricia. Madali lang iyon. Gusto mo ba ng danyos? Sa dami nito, pwede nating habulin ang 25 milyong ginastos mo sa kanila. Nag-isip ako, masarap sanang makita silang nagbabayad hanggang tumanda. Pero naalala ko ang sabi ng nanay ko, ang pinakamagandang parusa ay hindi ang igapos ang sarili mo sa kaaway mo, kundi ang maging malaya ka ng tuluyan. Hindi na po, sabi ko sa huli. Wag na ang pera, hindi rin naman nila kayang bayaran iyon. Gusto ko lang maging malaya sa kanila habang buhay. Sigurado ka ba? Sigurado po. Ang perang iyon ay bayad ko na sa leksyong natutunan ko. Ngayon, gusto ko na lang silang mawala sa buhay ko. Kinabukasan, Martes, dumating ang mediation. Sa opisina ni Patricia, dumating si Kong kasama ang isang batang abogado na mukhang kinakabahan sa harap ni Patricia. Sinubukan pang pumasok ng biyanan ko. Pasensya na po, sabi ng receptionist. Ang mga involved lang po ang pwedeng pumasok. Pero anak ko iyon, may karapatan ako. Wala po kayong karapatan dito, ma'am. Maghintay na lang po kayo sa labas o tatawag kami ng security. Nakita ko siya sa glass wall galit. Walang magawa. Ang sarap sa pakiramdam. Naupo kami. Kong, ang abogado niya, si Patricia, ako, at isang neutral mediator. Mukhang walang tulog si Kong, hindi nag-ahit, at gulo-gulo ang damit. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng 3 araw. Sige, simula ng mediator. Narito tayo para pag-usapan ang settlement ni na Vi Cortez at Kong Velasquez.
Attorney Ruiz, ano ang terms ng kliyente nyo? Binuksan ni Patricia ang folder. Hinihingi namin ang annulment, divorce, based sa VAWC. Mayroon kaming 21 saksi sa pananampal sa aming kliyente habang ang asawa niya ay hindi man lang tumulong. Maituturing iyon na violence by omission. Pero hindi naman iyon. Subok ng abogado ni Kong. Mr. Velasquez, pakiusap, pigil ni Patricia. At heto pa, mayroon kaming ebidensya ng 8 taon ng psychological at economic abuse. Binuhay ng aming kliyente ang pamilya ni Mr. Velasquez sa halagang 25 milyong piso. Namutla ang abogado ni Kong. 25 milyon? Eksakto. Lahat dokumentado. Ang terms namin ay simple. Annulment ngayon din. Hindi nahihingi ng danyos ang aming kliyente. Kakalimutan na niya ang 25 milyong piso. Pirmahan niyo lang ito at tapos na ang lahat. Wala siyang hihingiin sa inyo, pero wala na rin siyang ibibigay. At ang bahay? Sa kliyente ko iyon, binili bago ikasal. May 72 oras si Mr. Velasquez para lumayas. Ang mga sasakyan at account ay nasa pangalan din ng kliyente ko, kaya nasa kanya ang legal na karapatan na bawiin iyon. Tiningnan ni Kong ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. V, please. 8 taon tayong magkasama. Wala ba itong halaga? Tiningnan ko siya ng diretso, walang emosyon. May halaga, Kong. 8 taon ng buhay ko ang nasayang. 8 taon kong binuhat ang pamilyang namumuhi sa akin. Sinampal ako ng nanay mo, Kong, at wala kang ginawa. Iyon ang huling patak, pero ang totoo, matagal nang puno ang baso. Pwede tayong mag-therapy, pwede nating hindi. Tapos na, pirmahan mo na ang mga papel. Paano kung ayaw ko? Napangiti si Patricia. Kung ganoon, magkikita tayo sa korte. Habulin natin ang 25 milyong piso. Ipapagarnish natin ang sahod mo. At ididimanda natin ang nanay mo ng physical injuries. Gusto mo ba iyon? Isinara ni Kong ang kanyang mga mata. Talagang idinokumento mo lahat sa loob ng 8 taon? Bawat piso, Kong. Bawat panglalait ng nanay mo na nirecord ko. Bawat mensahe. Bawat sandaling pinaramdam niyo sa akin na wala akong kwenta. Idinokumento ko lahat dahil alam kong darating ang araw na ito. Matagal mo na ba itong pinaplano? Hindi ko pinlano, pero naghanda ako. Malaki ang pagkakaiba noon. Umaasa akong magbabago ka, na ipagtatanggol mo ako, na pahahalagahan mo ako, pero hindi nangyari. Kaya siniguro ko na may labasan ako kapag hindi ko na kaya. Pumirma si Kong, nanginginig ang kamay niya pero pinirmahan niya bawat pahina. Nang matapos, kinuha ni Patricia ang mga papel. Tapos na, magiging official ito sa loob ng 48 oras. Tumayo si Kong, tiningnan ako sa huling pagkakataon. Sorry sa lahat. Talagang sorry. Ako rin, sabi ko. Sorry na nagsayang ako ng 8 taon sa iyo, pero hindi na mauulit. Lumabas siya ng silid. Nakita ko kung paano siya sinalubong ng nanay niya na nagsisisigaw ng mga tanong. Nakita ko siyang yumuko, taluntalo. Tumingin ako kay Patricia. Kailan ito matatapos? Sa Huwebes, official na ang lahat. Salamat. Nang hapong iyon, tumawag ang mga movers. Miss Cortez, tapos na po. Lahat ng nasa listahan ay nasa truck na. Sige, dalhin niyo sa storage unit na sinabi ko. Ma'am, may lalaki po dito. Asawa niyo raw. Nagwawala. Ibaliwala niyo lang siya. May court order ako. Kung magkagulo, tumawag kayo ng pulis. Binabaan ko siya. Tumunog agad ang phone ko mula kay Kong. Kinuha mo lahat? Ang mga furniture, ang TV, pati mga sandok? Kinuha ko ang sa akin, Kong. Lahat ng binili ko gamit ang pera ko. Ang natira sa iyo ay ang mga bagay na binili mo gamit ang 10,000 sahod mo. Pero wala namang natira. Bakante ang bahay. Ibig sabihin, wala ka talagang binili sa loob ng 8 taon, di ba? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng walang-wala. May 72 oras ka na lang para umalis. Saan kami pupunta? Ang nanay ko, si Zainab. Hindi ko na problema iyan, Kong. Sa loob ng 8 taon, binuhat ko kayo. Ngayon, matuto kayong tumayo sa sarili nyo, gaya ng ibang matatanda. Bye.
Huwebes nang makuha ko ang official document. V. Cortez. Status: single, annulled, libre. Tinawagan ko ang nanay ko. Nay, mag-impake ka na. Sa Lunes aalis na tayo. Agad-agad? Wala na tayong dahilan para manatili dito. Noong Biyernes, huling araw ko sa opisina, nagkaroon kami ng kaunting salo-salo. Mamimiss ka namin, Vey, sabi ng boss ko. Salamat po, pero ang Singapore office ay magandang opportunity. Paano ang asawa mo? Ex-asawa na po. Tapos na ang lahat. Noong linggo, nagsimba kami ng nanay ko. Pagkatapos ay kumain kami sa isang napakagandang restaurant na overlooking ang dagat. Ang mahal siguro nito. Anak, sabi ni nanay. Nay, kaya ko namang bayaran. Relax ka lang. Hindi lang ako sanay. Masanay ka na, Nay. Dahil mula ngayon ganito na ang buhay natin. Lunes ng hapon, lumipad ang eroplano. Nakatingin ang nanay ko sa bintana, manghang-mangha. Unang beses niyang sumakay ng eroplano. Tumingin ako sa ulap at naisip ang lahat ng iniwan ko. Wala akong lungkot, wala akong pagsisisi, kundi kapayapaan. 3 buwan ang nakalipas. Nandoon na ako sa opisina ko sa Singapore nang makatanggap ako ng email mula kay Patricia. V, baka gusto mong malaman. Sinubukan ni Kong na humingi ng alimony dahil nasanay daw siya sa lifestyle na ibinibigay mo. Dinismiss agad ng judge ang kaso at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng oras ng korte. Ang biyenan mo naman ay nawalan na ng bahay. Nakatira na lang sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Si Zainab ay nagtatrabaho na sa grocery, kahera din, minimum wage. Naisip ko na ikatutuwa mong malaman. Binasa ko ang email. Walang tuwa, walang awa, kundi ginhawa. Ginhawa na tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Sumagot ako. Salamat, Patricia, pero hindi ko na kailangang malaman. Isinara ko na ang kabanatang iyon. Huwag mo na silang babanggitin sa akin, kahit kailan. Hindi na sila bahagi ng buhay ko. 1 taon ang nakalipas. 12 buwan ay kayang baguhin ang lahat. Binago nito ang buhay ko. Binago nito ang pagkatao ko. At naipakita nito kung sino talaga ako kapag walang humahadlang sa akin. Biyernes ng hapon noon sa aking opisina sa Singapore na may malalaking bintana at view ng Marina Bay. Pumasok ang boss kong si Lars. V, may good news ako. Ang contract sa Europe ay nakuha natin dahil sa presentation mo. $50 million. Gusto kitang i-alok bilang regional director. $15,000 ang sweldo mo buwan-buwan plus bonuses. Ano, deal? Deal. Halos 800,000 PHP buwan-buwan. Higit pa sa sapat para sa amin ng nanay ko. Pag-uwi ko, niyakap ko ang nanay ko. Nay, regional director na ako. Proud na proud ako sa iyo, anak. Tumingin ka sa narating mo ng mag-isa. Pabalik sa pamilyang iyon. Napatunayan mong hindi mo sila kailangan. Wala na silang puwang sa atin, Nay. Naglabas ako ng 2 tiket. Nay, mag-cruise tayo sa Europe. 14 days. Tayong 2 lang. Naiyak ang nanay ko sa saya. Noong Sabado, habang nag-iimpake, may email akong natanggap mula kay Zainab. V, alam ko na ayaw mo kaming makausap, pero gusto ko lang sabihin na patay na si Mama. Heart failure daw dahil sa stress at hiya sa pagkawala ng lahat. Si Kong ay hiyang-hiya at nawalan na rin ng gana sa buhay. Nagtatrabaho na lang siya sa warehouse. Ako naman, kuko ko na ang sumasakit sa paggrocery. Patawarin mo kami, V. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ka namin inabuso. Masyado kaming naging mapagmataas. Sana, masaya ka ngayon. Binasa ko ang email ng 3 beses. Walang emosyon. Parang nagbabasa lang ako tungkol sa ibang tao. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Sa cruise namin ni nanay, marami kaming napuntahang magagandang lugar. Sa Santorini, habang nakatitig sa sunset, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Doon ko rin nakilala si David, isang architect mula sa France. Mabait, matalino, at higit sa lahat, nirerespeto ako bilang tao, hindi bilang bangko. Bakit mag-isa ka lang nag-travel kasama nanay mo? Tanong niya. Dahil ang nanay ko ang tanging tao na hindi ako iniwan noong wala pa akong lahat. Ngumiti siya. Gusto ko ang katatagan mo.
Makalipas ang isa pang taon, ikinasal kami ni David. Simple lang, walang drama, walang panggagamit. Bago ang kasal, nakatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Mula kay Kong. V, alam kong ikakasal ka na. Congrats. Deserve mo maging masaya. Pasensya na sa lahat. Sana mapatawad mo ako balang araw. Hindi ko ito nireplyan. Ibinura ko ang message at hinarap ang aking asawa. Ngayon, nakatira na kami sa isang magandang bahay sa Singapore. Ang nanay ko ay may sariling unit sa kabilang block. Binili ko ng cash. Masaya na siya, healthy, at walang inaalalang utang. Ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa halaga ng sarili. Ang lakas na iwan ang mga taong inuubos ka lang at ang tapang na itayo ang sarili mong buhay. Minsan, ang pinakamagandang restback ay hindi ang sirain sila, kundi ang maging napakasaya mo na hindi mo na sila naaalala. Iniligtas ko ang sarili ko at iyon lang ang mahalaga. Salamat sa pagsama sa akin sa kuwentong ito. Hanggang sa muli.